Second generation na ampalaya, nagpo-produce na siya ng bunga, tatlo, hindi ko na siya tinanggal mga kaagri dahil maganda naman din yung quality ng bunga. Hello, good morning mga kaagri, mga ka-farmers. So, panibagong vlog, panibagong araw na naman tayo mga kaagri. So, ngayon is, yung video na to is para sa ating mga pananim na ampalaya mga kaagri. Sineperate ko lang yung video sa mga iba't ibang crops namin mga kaagri dahil medyo madalang lang tayo nakapag-upload mga kaagri dahil due to may pinagkakaabalahan tayo aside sa farming mga kaagri din. Ipapakita ko sa inyo yung mga update sa ating mga pananim na ampalaya. And then yung pala ito mga kaagri, yung gamit natin na ampalaya, hindi na tayo bumili ng seeds na nasa Agribit or na binili natin mga kaagri. Dahil ang ginamit lang natin na seeds sa ating ampalaya mga kaagri, mga farmers, is yung second generation na seeds, which is yung F1, tapos pinahinog namin, yun yung binalik namin sa pagtanim. So F1, F2 na siya mga kaagri, second generation sa ating mga tanim na ampalaya. Tingnan natin, kumbaga experimental din to mga kaagri, kung nakaka-produce pa rin ba siya ng maraming bunga, nakaka-produce pa rin ba siya ng quality na fruits ng ampalaya. So ito yung kumbaga challenging sa part ko dahil kumbaga nag-take a risk ako dito sa pagtatanim ng ampalaya, which is second generation, pero sa talong is nakatry na rin kami ng second generation sa talong. So far maganda naman po yung resulta. So ito ngayon ako na ampalaya ng second generation na seeds. So, tingnan natin kung okay ba yung performance ng ating ampalaya. So, tara! So, ito ngayon mga kaagri, mga ka-farmers, ito yung second generation na ampalaya natin mga kaagri. So, medyo masikip lang siya dahil, kumbaga, intercropping yung method namin dito. So, dito sa bandang taas, na traktora na to namin mga kaagri, mga ka-farmers. So, ang ipatatanim namin dito is pechay. Yung direct seeding na pechay, sayang naman yung itapon. So, i-transplant lang namin dito. Gagamitan namin drip irrigation. So, ito ngayon is yung second generation ng ampalaya natin mga kaagri. So far naman mga kaagri, mga ka-farmers, is maganda naman din yung pundasyon ng kanyang stem, yung vines. So, sa tingin ko is maganda yung tanim ng ampalaya na to, pero hindi pa naman namin na-try yung bunga kung nakaka-produce ba siya ng magandang bunga mga kaagri, mga ka-farmers. So ito is nasa 45 days old na siya mga kaagri, so ready to fruiting na siya mga kaagri. So nakikita nyo naman mga kaagri is medyo namumulaklak na yung ibang mga fruits. And then yung iba is meron na siyang fruits. So ito na nga mga kaagri, mga ka-farmers, meron na siyang isang bunga. Sa tingin ko naman is okay naman din tong bunga na to dahil mahaba din, bata pa siya mga kaagri, mga ka-farmers. So ito yung kumbaga experimental namin dito ngayon dahil second generation na ampalaya yung gamit namin na seeds. Hindi kami bumili ng ibang seeds sa Agribit dahil try lang naman namin. Kumbaga, try lang namin, wala namang mawawala dahil sobrang dami naman din yung tumubo na punla. So, tingnan natin, i-update ko lang kayo mga kaagri, mga ka-farmers, kung ano yung kalabasan ng experimental na ito. Dahil kung maganda yung resulta, di ituloy-tuloy na lang natin. Dahil depende naman, para sa akin is depende naman kasi yun sa management ng may-ari. At kung paano mo siya i-treat, kung paano mo siya alagaan, so magtuloy-tuloy din yun mga kaagri, mga ka-farmers. Magbibigay pa rin siya yun ng bunga. Pero ewan ko lang kung gaano ka-quality ang bunga na ibibigay sa atin dito. Dahil ang market naman natin dito is nasa public market. Ubay, marami na kasing order ng ampalaya. So ito yung crop na tinanim namin dito: okra, pechay, ampalaya, talong.
and then sili. So yun yung ano namin, baga yun yung crop na itatanim namin dito. So intercropping siya mga ka-agri. Tuloy-tuloy ito mga ka-agri dahil mag-i-invest pa naman tayo ng water irrigation. Yun yung pinaka-importante doon mga ka-agri, water irrigation sa ating mga pananim na dito ngayon. So ito mga ka-agri, ayun o, second generation na ampalaya, nagpo-produce na siya ng bunga, tatlo, hindi ko na siya tinanggal mga ka-agri dahil maganda naman din yung quality ng bunga. Ayun o. Magpo-proning ako ngayon dito mga ka-agri. Pagkatapos ng vlog natin, ipapaakyat natin sa taas. Yung design nito is hindi naman para sa baba yung design. Sa bunga, sa taas na natin aakyat yung ampalaya. I think nasa ano to nasa 150, 100 plus na puno. Then meron din kami doon. So, yun yung ano natin. Antabayanan nyo lang mga ka-agri, mga farmers. I-update ko kayo dito sa ating second generation na tanim na ampalaya. Mga next week, magkakaproduce na to ng maraming bunga. So, antabayanan nyo lang mga ka-agri, mga ka-farmers. I-update ko kayo dahil sayang din naman, kumbaga kung okay yung second generation, why not, di ba? Napaka gandang opportunity to sa atin kung okay ba yung second generation na gagamitan natin sa ating mga pananim na ampalaya. So, yun mga ka-agri, mga ka-farmers, sana may natutunan kayo sa video na to. And then dito sa baba mga ka-agri, mga ka-farmers, is yung tatamnan din natin siya ng pechay. Slope area sa mga ka-agri, pero wala tayong hindi tayo nag-ano ng area. As long as may lupa, kaya yung tamnan mga ka-agri. Gagamit tayo ng drip irrigation dito. Mag-i-invest pa tayo ng hose para sa ating water system. Then sa baba doon sa may ampalaya natin dati is yan, kumbaga lilinisan, ipatraktor, then next na naman na talong, which is yung main crop natin, talong, pechay, ampalaya, sili. And then sa okra, I don't think so. Kung magtuloy-tuloy yung okra, trial and error pa kasi mga ka-agri. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri, mga ka-farmers. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa ating video, sa ating vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe. Hit nyo lang yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin regarding sa agricultural tips and idea. So dito na lang tayo. Happy farming!